Okay. Hello po and welcome po sa isa na naman nating video. And for today's video ay pag-uusapan po natin yung isang live ni Attorney Libayan tungkol sa isang issue na feature niya sa channel niya sa second account niya. Ito po ay tungkol sa ayan, gusto ko lang po sanang pag-usapan din 'tong issue 'to tungkol sa feature na topic ni Attorney Libayan tungkol dito sa issue ni Tony Fowler. Kinasuhan na rin dahil sa MPL, 'yan. Bale ang nag nagkaso sa kanya ay yung nagkaso rin kina Vice Ganda and Ryan Perez ng mga kapisanan ng mga vloggers, parang gano'n. Tapos ngayon, ang kinasuhan naman nila ay etong si Tony Fowler. Taas 'yan dito, galing sa Inquirer.net. Tony Fowler slapped with cybercrime charge for obscene pornographic content. Kung matatandaan niyo kung sino man nakapanood ng music video ni Tony Fowler, ay ito yung music video niya na MPL, yung Malibog Paglasing, MPL yun yan, Malibog Paglasing, yun yun. Tapos meron silang dildo, yung mga sex toys, tapos may mga points din dito na pinag-usapan sina attorney na yung katulad ng lagi nilang sinasabi sa mga comment section. Eto may nag-comment, eto yung laging sinasabi ng mga supporters ni Tony Fowler na kung ayaw niyo yung music video, eh, 'di wag niyong panoorin, ayan, oh. If it's not for you, don't watch it. It's her channel, why go there in the first place, 'di ba? Siyempre minsan choice din natin kung ano yung gusto natin panoorin. Pero yung algorithm nga ng YouTube, yung mga social media, nagsa-suggest sila ng mga, videos to watch na minsan kung tutuusin niyo, yung mga kabataan ngayon may mga cellphone na, yung mga gano'n, hindi nila puwede makontrol. Out of curiosity, gusto nilang panoorin din yung mga videos na lumalabas sa feeds, sa mga suggestion ng mga video na nilalabas sa mga YouTube channels, sa mga YouTube, videos. So, eto para sa akin, kung hindi ka talaga open-minded, malaswa yung video. Tapos yun nga dito sa mga nag-file, sa nag-file na yun dun sa video, besides dun sa mga obscene na pinagagagawa nila, sa mga sex toys na mga ginamit nila, eh, meron din silang pinakitang minor na kasama nila dun sa video. Kumbaga, 'di ba kung ikaw matanda ka, may ginagawa kang kahit nga sa simpleng paninigarilyo, eh, 'di ba? Sinasabi natin, eh, lumabas ka para baka makita ka ng mga bata na naninigarilyo ka. Parang gano'n, parang hindi mo maimpluwensyahan sa simpleng gano'n na lang, eh, 'di ba? Eto pa kayang sa social media, na kahit na hindi mo sinasadyang panoorin, hindi mo sinasadyang pumunta sa page ng mga sikat na artista, mapapanood mo pa rin siya dahil ng mga, social media yung videos ng mga trending, yung mga viral, 'di ba? Kaya minsan yung kahit na sabihin mong yung mga magulang ang kailangan guide sa mga bata kung anong dapat nilang panoorin, hindi naman 24 hours kaya mong bantayan yung mga bata, eh. Tama rin yung sinabi rito ni Attorney Libayan na isang proverb na, "It takes a village to raise a child." Hindi porket, hindi ka napapagsabihan ng mga magulang mo o yung mga tao na nasa loob ng bahay mo, eh, napapabayaan mo na sila. Natututo rin sila sa mga tao sa labas at saka kung ano man ang nakikita nila sa kapaligiran nila, 'di ba? So, malaki ding impact yung mga social media influencers, eh, kasi kung ano man yung napapanood nila, nasa ano na responsibilita mo na rin na yung mga pinapalabas mo sa channel mo. Kasi hindi porket hindi ka pumunta dun, hindi pinagbabawalan ng mga magulang yung mga kabataan na pumunta sa, channel niyo, eh, hindi ibig sabihin hindi na nila makikita yung mga video. Kahit na sabihin mong iba na yung nag-share
o yung kukuha lang sila ng clip mula dun sa video na ginawa mo. Kahit na hindi nanggaling sa'yo yung clip na yun, pero ikaw yung nasa video clip na gumagawa ka ng mga obscene, wrongdoings, eh, ikaw pa rin ang may gusto na ipakita mo sa maraming tao, 'di ba? Wala wala nga tayong sabihin nating MTRCB sa mga social media dahil ang sakop lang nila, eh, yung ano, sa Pilipinas, sa television and film industry. Pero malaking bagay na rin, para sa akin yung may makialam na legal side, maturuan ng leksyon yung mga taong, gumagawa nito. Kasi nasa limit na siya ng going to to do pornographic scenes, eh. Yung kumbaga one step na lang nasa puwede na yan ilagay sa mga porn sites, parang gano'n, 'di ba? Yung siguro tinetest din nila yung limit ng mga tao kung hanggang saan sila puwedeng pumunta para payagan at i-normalize yung mga ganitong gawain. So, sa tingin ko ano, mali talaga. Kahit panoorin mo, malaswa, malaswa talaga. Katulad ng yung binanggit dito ni attorney, kasi depende nga sa mga video, kung viral ito o trending sa internet. Kung anong viral at saka trending sa internet, yun yung ipapalabas ng mga, social media sa YouTube, sa Facebook, sa mga TikTok at saka sa mga, Instagram. Kung ano yung viral, yun yung isa-suggest nila sa mga, page, mga user sa social media, kaya kumbaga kahit na ayaw mong pumunta dun, tapos sinuggest ng mga social media yung page niya o yung videong yun, maku-curious at maku-curious ka, kung anong dapat mong panoorin, eh. Kung hindi mo gano'n nasusubaybayan 4 hours a day yung mga bata, kung anong gusto nila mapanood sa social media, mapapanood pa rin 'yan ng mga bata out of curiosity, eh. Tapos 'pag napanood nila yun, akalain nila na it's normal to do those, obscene acts, lalo na sa internet, 'di ba? Ito yung tina-topic ni attorney is kahit na yung issue ay yung recent video ni Robin Padilla, yung kahit hindi sinasadyang makita yung alaga, eto, yung alaga ni Robin Padilla. Sa'kin din nangyari rin yun nung isang araw. Scroll ako sa Facebook, ganyan, tapos lumabas 'tong video, hindi ko rin sabi ko nagla-live selling lang naman din, bakit hindi, bakit anong masama na sa ginawa ni Robin Padilla? Tinutulungan niyang mag-live selling yung asawa niya, wala namang masama. Pero unexpectedly, hindi niya rin naman sinasadya na nung pagkayuko ni Robin Padilla, nakita yung alaga dun sa live selling na na hindi naman talaga niya sinasadya kasi may kinuha siya na nahulog, 'di ba? Pero kung iisipin mo na itong mga bata na kahit hindi nila sadyain na, piliin yung video na gusto nilang panoorin, isa-suggest pa rin 'yan ng mga ng mga social media dahil sina-suggest 'yan, eh. Ano kaya ginagawa nila? Ano kaya nangyayari dito sa video? Siyempre ang mga bata curious 'yan, 'di ba? Kaya hindi mo maiiwasang kahit na sabihin mo sa mga bata, "O 'yan bawal 'yan, o 'yan bawal 'yan." Pero pagdating nila sa mga social media, kahit ano makikita mo, nakakatawa man o hindi, pa-sexy man o hindi mo makokontrol 100% kung ano yung lagi nilang pinapanood sa social media. Eto pakinggan natin si attorney. To be puzzling the minds of our children. Yun din ang isang dahilan kung bakit pinaglalaban natin yung age of sexual consent na yan. Information dissemination. Naisip ko agad yun. That's a perfect example. Ito ang isang perfect example na I did not actually search for it. It was recommended to me. Itong balita na article na ito. Then pag-click ko doon sa balita na article na yon at binasa ko yung nangyari,
Pagbalik ko sa Facebook, yun na ang rinecommend sa akin. Kasi nga, yung algorithm ng Facebook, mga kabats natin, tsaka YouTube, tsaka TikTok, tinitignan niya kung ano yung mga pinanood mo, mga binasa mo. E di, siyempre, tinatopic ko rin si Robin Padilla, di ba? Kaya nire-recommenda sa akin yung Robin Padilla. 'Di ba? Kaya kung kahit matino kang magulang, hindi nagtatapos doon sa pangaral mo yung mga dapat matutunan ng mga bata para sa ikabubuti niya. Yun yung naniniwala ako dito sa, pinalabas din ni eto share ko sa inyo yung ayan, tinapik din ni ano, ni attorney 'to. It takes a village to raise a child. Kaya hindi sa loob lang ng bahay niya matututunan yung mga bagay sa pang-araw-araw para lumaki siyang mabuti. Kahit yung mga social media influencer, eh, kahit na sabihin mong yan mali, yan hindi, maku-curious pa rin silang panoorin yung kung anong, sa tingin nila interesting mapanood nang hindi mo naga-guide, nakokontrol yung mga bata, 'di ba? So yun lang sanang ano, kahit panoorin mo, eh. Oo, sinasabi nila marami namang international artist na hinahangaan yung mga anak natin, pero nasa sa'yo pa rin yun, eh, bilang influencer. Yun nga yun, nandodoon na sa word na yun, eh, yung kung anong tawag sa'yo influencer, eh. Kasi ini-influence mo yung mga tao na gayahin ka, 'di ba? Yung iba nagde-defend. Ayokong tawagan akong influencer kasi content creator ako, eh. Kung ayaw mo yung content ko, umalis ka, huwag ka manood ng content ko. Parang baliko naman yung ano, yung pag-iisip na yun. Anong pagkakaiba ng content creator at saka ng influencer? Parang sinabi mo ng yung subscribe button sa YouTube at saka yung follow my page sa Facebook, eh, parehas lang din na ano, sumusuporta ka sa artist, sa mga ginagawa nila, 'di ba? So yun lamang po, gusto kong mapag-aralan natin ngayon, topic ngayon, na sana yung mga influencers na napapanood natin, eh, umayos, mag-ayos-ayos. Eto pakita ko yung ano, ayan, "It takes a village to raise a child." Yan po yung simpleng ano, proverb, pero malakas ang impact, 'di ba? Maging responsable tayo sa mga actions natin dito kahit sabihin niyo na wag na kayong makinig sa akin. Pero yung mga pinaggagawa natin sa YouTube o sa mga ibang social media, eh, ma-influence natin sa kabutihan yung mga taong nanonood sa'tin, 'di ba? Okey, yun lamang po and, sana nag-enjoy kayo sa walang kakuwenta-kuwentang video natin ngayong araw, okey? Hanggang dito na lang po. Please paki-follow po ako sa Facebook page ko and, kung may time din kayo paki-subscribe na rin po ako sa YouTube channel ko, okey? Yun lamang po. Salamat po sa mga lahat ng sumubaybay and, hanggang sa susunod. Ciao, ciao.